Tatlong lugar na hindi mo dapat kinaroroonan kapag nagsimula ang tribulation. Kaya umalis na kayo sa mga bansang ito kapag nagsimula na ang kapigatian. Si Hesukristo ay nagbigay ng mga tiyak na babala ukol sa mga lugar na hindi dapat puntahan o panatilihan sa panahon ng pinakakakilakilabot na yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi lamang si Jesus, pati sina Juan, at ang iba pang mga propeta, ay nagbigay rin ng mga pahiwatig. Ang una ay ang Jerusalem at Judea. Ito ang sentro ng tribulation. 2,000 taon na ang nakalipas nang nagbabala si Jesus kapag magsimula na ang tribulation. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 15 hanggang 16, naitala ang una at pinakatiyak na babala ni Jesus ukol sa isang lokasyon. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Hindi lamang sinabi ni Jesus na, lumayo sa kasamaan, o, iwasan ang mga mapanganib na lugar. Ang sinabi niya mismo ay, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa mga bundok. Ang Judea, na ngayon ay bahagi ng makabagong Israel at West Bank, ang puso ng banal na lupain, ay magiging pinakamapanganib na lugar sa buong mundo, sa panahon ng tribulation. Ang Pahayag Kapitulo 12 versikulo 6 ay nagbibigay pa ng karagdagang liwanag, ukol sa pagtakas na ito. Ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Ipinapakita nito na ang Diyos, ay mayroon ng mga inihandang ligtas na lugar sa para sa mga taong susunod sa babala ni Jesus na tumakas mula sa Judea. Ang mga ito ay hindi basta-basta mga tagwang lugar. Ito ay mga itinakda ng Diyos na mga kanlungan, kung saan siya ay kikilos ng mahimala, upang ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng kanyang bayan, sa loob ng 3.5 taon, ang ikalawang kalahati ng tribulation. Ang ating buhay, ay nakadepende sa kung gaano kakabilis tumugon sa kanyang kautusang lumikas. Ngunit hindi lamang ang Jerusalem at Judea ang magiging mapanganib. Ang ikalawang lugar ay ang Babylon the Great. Sa Pahayag Kapitulo 18 versikulo 4, mababasa natin ang isa sa mga pinakamadalian at pinakamalakas na utos para lumikas sa buong Biblia. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Umalis ka sa Babilonya, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka maparusahang kasama niya." Ang Babilonya na tinutukoy dito, ay hindi na ang sinaunang lungsod ng Babilonya na winasak na noon pa, kundi ang pandaigdigang sistema ng mga lungsod na mamamayani sa huling panahon. Sinasabi sa Pahayag Kapitulo 16 versikulo 19 ang ganito, "Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod, at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig." Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopo ng kanyang matinding puot. Maraming lungsod ng mga bansa ay makakaranas ng matinding pagkawasak sa panahon ng tribulation. Ngunit bakit napakadelikado ng mga lungsod sa mga huling araw? Dahil ang mga lungsod ay sentro ng kayabangan, kung saan ang tao ay nagtatayo ng mga tore at mga istruktura upang abutin ang langit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ang mga ito rin ay sentro ng kalakalan, kung saan ang yaman ay nagiging mas mahalaga kaysa sa katwiran. Sa kultura, binabago ng mga lungsod ang pamantayan ng moralidad, upang pahintulutan ang kasalanan. Kaya naman kapag hinatulan ng Diyos ang paghihimagsik ng sangkatauhan, ang kanyang galit, ay ibinubuhos sa mga lugar kung saan ito ay pinakamatindi. Katulad ng nangyari sa Sodoma at Gomora, winasak ito dahil sa labis na kasamaan. Winasak din ang Babilonya, dahil sa kayabangan at pagsuway. Ang Nineveh, bagamat pansamantalang nagsisi, ay winasak din kalaunan nang ito ay muling bumalik sa kasamaan. Sa kasaysayan, palaging ginagamit ng Diyos ang pagkawasak ng mga lungsod, upang ipakita ang kanyang paghatol laban sa sama-samang paghihimagsik ng tao. Kaya sa Pahayag Kapitulo 18 versikulo 4, mariing sinabi ang ganito, "Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, Umalis ka sa Babilonya, bayan ko.
Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan, upang hindi ka maparusahang kasama niya. Ang utos ay malinaw at agarang. Ganito katindi ang babala, dahil kapag nagsimula na ang mga paghatol ng Diyos, maaaring maging imposible ang pagtakas. Mababasa natin sa Lucas Kapitulo 17 versikulo 28 hanggang 32 ang ganito. Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba, upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid, ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kapag nagsimula na ang tribulation, ang mismong mga sistemang inaasahan natin sa lungsod, katulad ng trabaho, mga kasiyahan at iba pa ay siyang magiging patibong, na pipigil sa ating pagtakas. Ikatlo ay ang mga underground at mga tagwang lugar. Ito ay isang huwad na seguridad. Sa Pahayag Kapitulo 6 versikulo 15 hanggang 17, inilarawan ang ganap na kabiguan ng pagtatagong ito sa ilalim ng lupa. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono, at sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal sa harap nito? Ganito katindi ang takot, kahit na nasa pinaka-advanced na tagwan, mas gugustuhin pa nilang mamatay sa ilalim ng mga guho, kaysa manatili sa loob. Ipinapakita nito na ang mga underground, ay isang huwad na seguridad sa panahon ng kapigatian. Hindi natin maitatago ang sarili natin, mula sa isang supernatural na paghatol. Ang tribulation ay hindi isang likas na sakuna o gera ng tao, na maiiwasan sa pamamagitan ng makakapal na pader o tagwan. Ito ay direktang paghatol mula sa Diyos, isang Diyos na alam ang bawat tagwan, bawat tao, bawat sulok sa mundo. Sa hatol ng Diyos ay matatagpuan ng tao, gaano man kaliblib ang kanilang tagwan. Ang mga taong nagtatago sa mga kuweba, ay nagtitiwala sa sarili nilang yaman, sariling paghahanda, at sariling kakayahang mabuhay sa pamamagitan ng talino ng tao. Sinusubukan nilang iligtas ang kanilang sarili, sa halip na magtiwala sa Diyos para sa proteksyon. Ipinapakita rito na ang utos ni Jesus, ay agad na tumakas, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagkuha ng mga gamit o supply. Sa halip na magtiwala sa sarili, itinuturo ni Jesus ang pagtitiwala sa banal na probisyon. Ang plano ng Diyos para sa kaligtasan, sa panahon ng kapigatian, ay hindi nakasalalay sa pagtatago sa ilalim ng lupa o pag-iimbak ng supply. Ang plano niya ay nasa pagtitiwala sa Kanya, na siya ang magbibigay ng supernatural na probisyon sa mga lugar na inihanda niya. Tandaan ang mga Israelita sa ilang. Sa loob ng 40 taon, naglaan ang Diyos ng mana mula sa langit, tubig mula sa bato, at mga kasuotan na hindi kailanman naluma. Hindi sila nabuhay dahil sa inimbak nilang supply, kundi dahil sa araw-araw na pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang naghanda ng lugar, at ang Diyos ang magpapakain. Hindi ito tungkol sa pagtatago, kundi pagtitiwala sa Kanyang pangako at kapangyarihan. Pero ang katotohanan ay ito, hindi tayo tinawag upang umasa sa sariling kakayahan, kundi upang magtiwala sa Diyos, sa bawat panahon, lalo na sa mga panahong puno ng pagsubok. Sa panahon ng kapigatian, kapag ang mga bulang propeta ay gumagawa ng mapanlinlang na mga himala, at ang mga pandaigdigang pinuno ay nangangakong magdadala ng kapayapaan, tanging ang mga taong nakakaalam ng salita ng Diyos ang makakakilala ng panlilinlang. Kaya simulan mo ng isaulo ang mahahalagang talata sa Biblia. Sinasabi ng Awit Kapitulo 119 versikulo 11, ang iyong salita ay inilagak ko sa aking puso, upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Kapag wala ka ng akses sa isang pisikal na Biblia, ang mga nasa sa ulo mong kasulatan, ang magiging sandigan mo sa gitna ng bagyo. Sa pamamagitan ng mga heograpikong babala ni Jesus,
ibinigay niya sa atin ang isang manual ng kaligtasan, para sa pinakamapanganib na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit higit pa roon, ipinapakita rin ng mga babalang ito, ang isang malalim na katotohanan, tungkol sa pananampalataya sa gitna ng krisis. Hindi nangako si Jesus na aalisin ang kapigatian, o ilalayo ang kanyang mga tagasunod sa mga hamon nito. Sa halip, nagbigay siya ng mga tagubilin, kung paano ito ligtas na malalampasan. Ipinapakita nito, na ang proteksyon ng Diyos, ay hindi palaging nangangahulugang ligtas ka sa panganib. Minsan, ito'y gabay sa gitna ng panganib, upang makatawid patungo sa kaligtasan sa kabilang panig. Magtitiwala ka ba sa plano ng Diyos ng sapat, upang sundin ang kanyang mga tagubilin? Sa mga sandaling tulad ngayon, na maayos, payapa, at komportable ang buhay, madaling sabihing susunod tayo kay Jesus kapag dumating na ang kapigatian. Ngunit kapag totoo na ang mga pagsubok, kapag nagugutom na ang iyong pamilya, kapag lahat ng tao sa paligid mo ay tinatanggap na ang tanda ng hayop, at tinatawag kang baliw, dahil tumatanggi ka, mananatili ka bang tapat sa mga salita ni Jesus, kaysa sa opinyon ng karamihan? Ang desisyong iyan ay hindi pwedeng gawin lang sa mismong sandali. Dapat itong ihanda ngayon pa lang.